Ahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata 9, mga talatang 40 hanggang 51. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking bilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Kung mapapansin po natin sa ating pagbasa, marami pong pwedeng talakayin. Una ay yung pagbibigay ng isang malamig na basong tubig sa isang lingkod. Nang dahil kay Kristo ay tinitiyak ng kanyang mga salita na gagantimpalaan ang mga taong itong naglingkod sa mga lingkod ng ating Panginoon. Mapapansin din natin na ang mga pinagmumula ng pagkakasala ay sinasabi ni Jesus na mabuti pang bitinan ng giligang batot itapos sa dagat. Bakit? Yun talaga yung kaparusahan na dapat na maranasan ng mga taong pinanggagalingan ng pagkakasala ng isang tao. Kung mapapansin po natin, mayroon pong gantimpala sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa, at may kaparusahan din naman sa mga panggagalingan ng kapahamakan ng kanyang kapwa. Mapapansin din natin sa ating pong pagbasa na yung mga pinanggagalingan ng pagkakasala ay dapat putulin, dapat na alisin. Kung ang nagkakasala ay mata, dapat sabi, dukitin nga eh. Kung ang nagkakasala ay kamay, putulin. Kung ang pinanggagalingan ng pagkakasala ay mga paa, sapagkat kung saan nakakarating, putulin. Kung ang nagkakasala ay dila, ay dapat putulin, di ba? Bakit? Kasi mas mainam daw na pumasok sa kaharian ng langit na walang bahagi ng katawan, kaysa dahil sa isang bahagi ng katawan, mapahamak ang buong katawan, o, di ba? Ano ang dapat gawin? Huwag daw nating mithiin, hangarin na sa apoy tayo ng impyerno. Meron din binabanggit sa ating pagbasa na dapat na tinataglay natin ang katangian ng asin. Alam naman natin ang karakter ng asin. Nagpapasarap ng pagkain sa panglasa ng isang taong kumakain. Hindi naman talaga masarap ang itlog o balot kapag walang asin. Diba? Ang nagpapasarap dyan ay yung timpla ng asin, yung alat ng asin. Pwedeng suka na may patis, masarap, di ba? Ang kare-kare, hindi masarap pag walang alamang. O patis pa rin, o asin pa rin ang pinanggalingan ng pampalasa ng ulam na kare-kare, o di ba? So puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa sa librong ito. Ayan, simbahay. Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Alam naman natin na ang asin ay nagpipreserve. So kung tinataglay ng isang tao ang katangian ng asin na nagpipreserve, hindi niya hahayaan na masira ang kanilang samahan. Gagawa siya ng paraan, dapat siya ay preserbatibo. Tayo yun, nagpipreserba ng pagkabulok, pagkasira ng samahan ng isang grupo. Dapat asin tayo sa mga mananampalataya, asin tayo sa ating kapwa, asin tayo sa ating katrabaho, asin tayo sa ating sariling pamilya, asin tayo bilang mga tinawag na naglilingkod sa ating Panginoon. Likas na maalat ang asin, ito ang katangiang di nawawala sa asin. Totoo yun. Kaugnay nito ang kakayahang kapakipakinabang sa kusina at tahanan. Oo nga, wala namang tahanan ngayon, hindi nagtataglay ng asin. Meron bang bahay ngayon na walang asin man lamang? Ako nga po mga kapatid, dahil ako'y mahilig sa kusina, kahit noong pangkabataan ko, ayaw na ayaw kong nauubusan ng asin sa kusina. Hanggat maaari, kapag kakaunti na lang, bumibili agad ako.
ayaw ko na uubusan ng asukal sa kusina. Ayaw ko na uubusan ng hindi lang asin, hindi lang asukal. Ayaw ko na uubusan ng panimpla sa kusina. Ganun talaga pag tagaluto ka, o di ba? Kaugnay nito ang kakayahang kapakipakinabang sa kusina at tahanan. Unang-una, ang pangpalasa ay pagpaigting ng linamnam ng pagkain. Totoo yun eh. Ano yun? Unang-una, ang pampalasa at pampaigting ng linamnam ng pagkain. Ito yung asin eh. Pero mas tinutukoy sa pagkakataong ito ang katangian ng asin na pumipigil sa pagdami ng mga bakterya at mikrobyo. Diba? Totoo naman eh, kapag ang isang pagkain or karning sariwa, isdang sariwa, ay hindi mo nilagyan ng asin, mapapansin mo na magkakaroon siya ng ibang amoy, mabubulok, o di ba? Hindi papakinabangan ng tao. Ngunit kapag ito nilagyan na ng asin, napipreserve eh. Bakit? Hindi niya hinahayaan na mabuhay yung bakterya at mikrobyo doon sa sariwang pagkain. So napipreserve yun ng asin, ng alat ng asin. Kaugnay nito ang paggamit ng asin para maiwasan ang mas maagang pagkasira o pagkapanis ng pagkain. Dahil walang refrigerator noong unang panahon sa pamamagitan ng asin, na perpekto ng ating mga ninuno, ang mga pagkaing madalas nakikita sa mesa ng pamilyang Pilipino hanggang ngayon. Totoo yun. Sa mga liblib na lugar, sa mga bundok, o di ba? Wala namang electricity, wala namang refrigerator, napipreserba ng mga matatanda, ng mga ninuno natin ng mga pagkain, napapatagal nila yung buhay. Nung ako po'y kabataan, sumasama po ako sa tiyuhin ko, taga-akyat ako ng uway, nung ratan. Kasi pag naputol mo na yung pinakapuno niyan, mahahatak mo lang yan kapag wala ng mga nakasala sa labit sa pinakataas. Eh minsan mahirap hatakin yun eh. Ang ginagawa, ako ang taga-akyat, taga-putol ako ng mga baging na nakabalot doon sa ratan para siya'y mahatak pababa. Eh inaabot kami minsan ng 2 buwan sa bundok. Kapag nakakahuli ng baboy ramo, eh yun ang pinakapagkain namin halos sa loob ng 1 buwan. Eh paano yun? Masisira yung tira kapag kumain kami. Hindi, ang ginagawa ng tiyuhin ko, nilalagyan ng maraming asin, tapos binabalot ng tela, maraming balot, pagtapos ibabaon sa lupa. Pag kami kakain, huhukayin yun. O di ba? Hindi nasisira, hindi nabubulok. Tumatagal yung buhay kapag nilalagyan ng asin sa mga pagkain madaling masira kapag walang asin. So, dahil walang refrigerator nung unang panahon sa pamamagitan ng asin, na perpekto ng ating mga ninuno, ang mga pagkaing madalas nakikita sa mesa ng pamilyang Pilipino hanggang ngayon. Ang buro, di ba? Daing, tuyo, at iba pa. Sa buhay espiritual, ang katangiang taglay ng asin ay tumutukoy sa katangiang nagbibigay ng lakas para malabanan ang kasalanan at pagkabulok ng diwa ng tao. Sa spiritual din palang kalagayan, ang asin ang nagpipreserba sa atin para hindi tayo tuluyang mabulok sa harapan ng ating Panginoon. O di ba? Ito ang kalinisan ng puso at isipan na siyang magbabantay at pipigil sa hungkag na pangako ng tukso bago pa man umusbong ang kasalanan. So ang salita ng Diyos ay asin. Ang mga anak ng Diyos ay asin. Tayo na mga naglilingkod at nakakilala sa Panginoon ay asin. Para mapreserba ang ating kapwa na hindi sila madamay sa kabulukan ng mundong ito. Na hindi sila mahatak ng tukso ng kasalanan sa mundong ito. Tayo yung pinakapipigil sa kanila. Ligalig at pagkabahala ang bunga ng kasalanan na nagpapabulok ng lahat ng ugnayan sa kapwa. Kapayapaan naman ang handog ng malinis na puso at isipan na dumadaloy sa mabuting pakikitungo sa kapwa. Ano po yun? Kapayapaan naman ang handog ng malinis na puso at isipan na dumadaloy sa mabuting pakikitungo sa kapwa. Kaya nga, kapag tayo nagiging mabuti ang ating pakikitungo sa kapwa, nagkakaroon tayo ng mapayapang samahan. Kaya nga dapat tayo ay maging preservative, ay yung pumipigil para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, pagkakasala, pag-iwan, di ba, pagtutunggalian,
dapat tayong pinanggagalingan ng kapanatagan at kapayapaan at pagmamahalan. Kumusta na ba ang ating relasyon sa kapwa at sa Diyos? Nagdudulot ba ito ng kapanatagan? Ito'y tanong na hamon na rin. Kumusta na yung relasyon natin sa ating kapwa at sa Diyos? Nagdudulot ba ito ng kapanatagan sa ating sarili? Kapanatagan sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan? Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ng akin lamang palaging sambit. Hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.